ni Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa inyo man mga minamahal gigilo kong mga kapatid, patuloy na riyan ang pagbibigay ng kahalagahan sa pagganap sa kalooban ng ating Ama sa kalangitan at hallelujah sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, the Holy One, our Almighty God and everlasting Father, our good shepherd and heavenly prophet, the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Amen. Praise God. Sa Kanya lamang ang kapurihan, kulat yan pagsambat, pagdakila sa langit at lupa ngayon at magpakailan pa man. Praise God. At sa mga pagkakataong ito, tayo na po ay maghanda ng ating mga pakinig, ating mga Biblia, ating pong sama-samang muling sariwaing pag-aralan ng mga buhay at banal na salita ng ating Ama sa kalangitan na magiging daan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang gan kung matutunan po nating ipamuhay at sampalatayanan yung kanyang mga banal na salita natin pong mapag-aaralan. At sa ating pong pangunahing teksto, dito po tayo sa Book of John, chapter 6, verse 57. Ganito po ang sinasabi ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. As the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ang Diyos pong magpala sa kanyang mga buhay tawa, banal na salita. Ito po, mga minamahal, ay isang napakagandang aral ng ating Ama sa kalangitan na mahalaga na ating pong maunawaan nang sa gayon, mga minamahal, tayo nga ay maging lubos na mga anak niya, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kung ituloy po muna natin yung pagbabasa bago natin siya balikan at bigyan ng pagpapaliwanag pang ating madaling maunawaan. Sabi ng Word of God sa verse 58, this is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. These things said he in synagogues, as he taught in Capernaum. Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying, who can hear it? When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, doth this offend you? What? And if you shall see the Son of Man ascend up where he was before, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. But there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray him. Sa 65, and he said, therefore said unto you, therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Tingnan niyo mga kapatid, ang pangangaral ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal, ay hindi po madaling tanggapin at maunawaan.
At dahil nga sa bagay na ito, ay marami sa kanyang mga alagad. Ang sabi ng Biblia, yung hindi na po, mga minamahal, nagpatuloy na makisama, kundi sila po, mga minamahal, ay nagsitalikod na sa Kanya. Ano ba ang nais ipabatid sa atin ng Kanyang mga buhay at banal na salita? Sa wikang Tagalog, ganito po ang pagkasabi, kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito yung word na parang mahirap nilang arukin. Gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagogwa samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Marami nga sa kanyang mga alagad ng kanilang marinig ito ay nagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Tatapat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi ito, bagay nakapagpapatisod sa inyo. Sa kanila'y sinabi ito, bagay nakapagpapatisod sa inyo. Ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Datapat may ilan sa inyong hindi nagsampalataya. Sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang mga hindi nagsampalataya at kung sino-sino ang sa kanya'y magkakanulo. Sinabi niya, dahil dito'y sinasabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi nagsisama sa kanya. Ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, siya po ang Panginoon, mga minamahal, nagkatawang tao, mga kapatid. Bahagi ng kanyang pagkakatawang tao, yung kanyang pagsakatuparang kanyang misyon, ipangaral yung kanyang banal na ebanghelyo. At eto nga, mismo sa pangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon, marami sa nakarinig sa kanyang pangangaral. Ang sabi rito, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi nagsisama sa kanya. Tingnan po natin, ano ba yung nais ipabatid ng ating dakilang Ama o doon sa ipinapahayag ng kanyang mga buhay at banal na salita. Sa John chapter 6 verse 58, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Paano ba, mga minamahal? Kasi hindi nila pag-unawa, paano ang kakainin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mga kapatid, mismo yung kanyang mga alagad, ang sabi, mga minamahal, mabigat ang pananalitang ito. Sabi, marami nga sa kanyang mga alagad na kanilang marinig ay nagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Hindi po, mga minamahal, madaling maunawaan. Hindi kaagad po nila naintindihan, mga minamahal. Subalit, sa patuloy na pagpapaunawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ito daw po na tinapay na bubang galing sa langit, mga minamahal, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Nung last, mga minamahal, Sunday, ano ba yung iniaral sa atin ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Magsigaw daw tayo para sa pagkaing hindi napapanis. Mga minamahal. So,
Kung iisipin natin, ang nais ipabatid ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na pagkain, kaya lang sinabi niya na siya, mga minamahal, gayon din naman ang kumakain sa akin. Sinabi niyang siya, mga miyong kakainin. Kaya hindi nila maintindihan. Gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. So paano nga kakainin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang Biblia po ang nagbibigay sa atin ng kalinawan ng mga bagay na ito. Katulad nga ng sinasabi ko po sa inyo, mga minamahal, dito rin po, mga minamahal, sa chapter na ito, ang ating pinakamamahal na Panginoon, nag-utos po siya na tayo, mga minamahal, ay magsigawa. Hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibinibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ng Diyos. Yung kakainin kasi natin, mga minamahal, yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun yung pagkain ng ating mga kaluluwa. Kung paano, mga minamahal, ang sabi niya, siya po ay nabubuhay sa Ama, tayo rin, mga minamahal, na kumakain, mga minamahal, sa Kanya, ay mabubuhay, mga minamahal, para sa Kanya. Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ang pagkain sa ating pinakamamahal pin, yung pagtupad, yung pagsasabuhay ng Kanyang mga banal na salita. Mga minamahal, bakit niya sinabi, mga minamahal, na ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin? Kasi siya yung worthy. Nagkatawang tao lang siya, mga minamahal. Ang sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That Word, mga minamahal, is God manifested in the flesh. Siya'y nagkatawang tao. Ang sabi ng John 1:14, mga minamahal, and the Word was made flesh and dwell among us. Siya, mga minamahal, kasi yung natatanging sugo, mga minamahal, na nagpapaunawa sa mga tao na sa pamamagitan niya at sa pagtutupad ng mga banal na salita niya, ang taong mananampalataya sa Kanya, mga kapatid, maliligtas sila yung kanilang mga kaluluwa. Siya yung sugo, mga minamahal, as the living Father hath sent me. So kinakailangan, mga minamahal, tayo po ay manampalataya sa Kanya, sapagkat siya yung sinugo ng Ama, mga minamahal. Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay. Dahil siya sinugo ng Amang buhay, siya naman po, mga minamahal, ay nabubuhay para sa Ama at dahil sa Ama. Ang ibig sabihin, in what way, mga minamahal? Sa pamamagitan ng Kanyang pagkain, mga minamahal, sa mga salita, mga minamahal, na in-instruct, mga sa Kanya ng ating dakilang Ama. Ang ibig sabihin, yung Kanyang pagkain, mga sa Ama, mga minamahal, yung pagtupad niya ng mga tagubilin sa Kanya. Mayroon bang ganun, mga minamahal? Sabi ng Bible, sa Book of John, kung ating mabuksan yung ating mga banal na kasulatan, chapter 4, mga minamahal, ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, verse 34, Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work. Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work.
Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. So yun yung pagkain ng Panginoon, yung kanyang mga minamahal paggawa, yung kanyang pagtupad, yung kanyang pagsunod, mga minamahal, sa kung ano yung kalooban, mga minamahal, ng ating dakilang Ama, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, yun din ang ating susundan, mga minamahal, kung paano yung ginawa niya. Kung paano, mga minamahal, naging pagkain niyang espiritual, yung pagsasagawa, pagsasakatuparan, paggaganap ng instruction sa Kanya. Mga minamahal, tayo naman, mga minamahal, ay dapat kumain din ng gayon. Ang ibig sabihin, kinakailangan natin maging tagatupad, mga minamahal. Kasi yun yung pagkain ng ating mga kaluluwa, yung ating pagtupad, yun yung ating pagkain, yung ating pagtupad, yung ating paggawa, yung ating pagsasabuhay, yung ating pagganap. Mga kapatid, ng mga palatuntunan, ng mga kautusan, ng mga kahatulan, ng ating dakilang Ama. Tingnan nyo, mga minamahal, ang sabi ng Biblia sa talatang to, John chapter 4, verse 34. And Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo. Ngayon tayo, mga minamahal, bilang mga disipulo o mga anak ng ating pinakamamahal Hesus Kristo, ano ba yung dapat natin maging pagkain, mga minamahal? Ang ating pinakamamahal na Panginoon, He is the Word of God. He is the living Word. Mga mina, siya yung instruction, mga minamahal. Siya yung guide, mga minamahal. Siya yung mapa, siya yung kumpas, siya yung ilaw, siya yung daan. Mga minamahal, ang ibig sabihin, huwag tayong lalabas doon sa kanyang aral, doon sa kanyang salita, doon sa ebanghelyo ng kaligtasan. Bakit? Mga minamahal, ang sabi ng Bible, yun daw po ay buhay. Dahil ang salita ng Diyos ay Espiritu. Di ba ang Diyos ay Espiritu? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mga minamahal, ang sabi, mga kapatid, ng John chapter 6 verse 63, it is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yung Word of God, mga minamahal, yun daw ay espiritu at yun daw ay buhay. Kapag ating ginanap, isinagawa, isinabuhay, mga minamahal, magkakaroon tayo ng makadiyos, makalangit, espiritual na buhay. Pagka nagkaroon tayo ng makalangit, makadiyos, espiritual na buhay, mga minamahal, magiging tagapagmana tayo ng walang hanggang buhay. Mga kapatid, sabi ng Bible, hindi raw tayo mamamatay. Ang ibig sabihin, yung ating mga kaluluwa, mga minamahal, hindi na siya mamamatay. Bakit, mga minamahal? Kumakain siya, mga minamahal, ng salita ng buhay. Tinutupad niya, ginagawa niya, ginaganap niya, mga minamahal, ang kalooban, mga minamahal, ng ating Diyos na buhay. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinapakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Ngayon, mga minamahal, ano ba yung mayroon, mga sa Word of God? Di ba nandyan yung instruction ng ating dakilang Diyos, ng ating amang manlalalang? Ang sabi, mga kapatid, ng aklat ni Josue, Kapitulo 1:8, sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.
Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mawawalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagay pagiginawain mo ang iyong lakad at kung magkagay magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Nandito yung kaginhawaan, mga minamahal sa Word of God, hindi kamatayan yung nandito, mga minamahal, kundi kaginhawaan, mga minamahal. Hindi mga minamahal kawalan, mga minamahal, o kalugihan yung ating matatamo, kundi mga minamahal, ang sabi ng Biblia, magkakaroon tayo ng mabuting kawakasan. Bakit nga? Mga minamahal, sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin, pagganap natin, pagtupad natin, mga kapatid, tunay nga na malilinang sa atin, mga minamahal, ang nais masumpungan ng ating Diyos na manlalalang, na yung ating makadiyos, makal-espiritual na pagkatao, mabuo, mga minamahal, sa kanyang harapan. Mabuo, mga minamahal, yung kanyang katuwiran na nais niyang masumpungan sa ating katauhan. Mabuo, mga yung kabanalan sa ating katauhan na nais niyang masumpungan. Mabuo, mga minamahal, sa ating katauhan yung kanyang kaliwanagan na nais sa ating katauhan masumpungan. Mga minamahal, kinakailangan kasi makumpleto, mga minamahal, walang ibang kukumpleto, mga minamahal, kundi ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng ating pagganap. Kaya sinabi ng Biblia, in Him we are complete. In Him we are complete. By what? Mga minamahal, by doing His will. Mga minamahal, sa pamagitan ng ating pagsunod, mga minamahal, sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang mga kautos, sa kanyang mga kahatulan. Mga kapatid, ito naman, mga minamahal, yung magpapatibay sa atin. Kasi kapag ginaganap natin yung kanyang mga salita, mga minamahal, pinapakain natin yung ating mga kaluluwa. Mga minamahal, lumalakas tayo, tumitibay, mga minamahal, na mga anak ng Diyos, mga kapatid sa harap niya. Pansinin niyo, mga minamahal. From the book of Matthew chapter 7, verse 24, therefore, whosoever heareth the sayings of mine, and do with them, I will like him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth the saying of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the wind blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Tingnan niyo, mga kapatid. Napakaganda kung ating maintindihan na isipabatid ng ating Ama sa kalangitan. Ang dumirinig, mga minamahal, ng aking mga salitang ito at ginaganap. Yun po yung paraan ng ating pagkain. Una, diringgin natin, mga minamahal. Para ano? Para naintindihan natin, alam natin kung ano yung dapat natin ganapin. Kung anong dapat natin, mga minamahal, tuparin. Mga minamahal. Kung ano yung dapat natin gawin, mga minamahal. Yun yung ating pagkain, yung ating pagtupad, yung ating pagganap, yung ating paggawa. Mga minamahal. Pag kumakain tayo, ang ibig sabihin, kinakain natin yung Word of God, ina-absorb natin, sinasabuhay natin, mga minamahal, inihalin tulad tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bakit, mga minamahal? Jesus Himself is the rock of our salvation. Ang ating Panginoon, siya yung bato ng ating kaligtasan. Kinakailangan nasa Kanya yung ating pundasyon, mga minamahal. Wala kay Superman, wala kay Wonder Woman. Nasa ating tanging pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang, mga minamahal. Baka kasi, mga minamahal, ngayon kung sinong sikat, doon tayo eh. Kung sino yung popular, doon tayo, mga minamahal. Kung sino yung kilala, doon tayo.
Hindi ganyan, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos na papuntang langit. Nakapokus sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. May instruction silang sinusundan. Hindi sila nadadala sa popularidad, mga minamahal. Hindi sila nadadala, mga minamahal, sa mga impluensya na mayroon ang sanlibutan. Tinatandaan nila yung aral ng ating pinakamamahal na Panginoon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Nandoon tayo nakapokus sa ating pinakamamahal na Panginoon. Why? He is the author and the finisher of our faith, mga minamahal. Kaya wala tayong ibang pinagtutuunan, mga minamahal, kundi yung kanyang mga tagubili na dapat natin mabuo na maisakatuparan habang binibigyan tayo ng sapat na pagkakataon at panahon, mga minamahal. Nang sa gayon, mga minamahal, lingapin ang ating pananampalataya, mga baging katanggap-tanggap, mga minamahal, sa kanyang harapan, mga baging daan upang tayo nga po, mga minamahal, ay papasukin doon sa kanyang makalangit na kaharian. Kaya ito ang sabi ng Bible. Kaya ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi na bagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Tingnan niyo, mga minamahal. Ang ibig sabihin, kapag tunay kang, mga minamahal, anak ng Diyos, kinakain mo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya mismo yun, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya sinasabi niya, mga minamahal, yung kumakain daw sa Kanya. Mga kapatid, siya, mga minamahal, yung Kanyang salita, mga kapatid, yan po'y kapangyarihan. Kaya pag, mga minamahal, ginaganap natin, mga minamahal, lumalakas tayo, tumitibay tayo, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan ano, mga minamahal? Mapanatili yung ating pagiging anak ng Diyos. Mga minamahal, katulad ni Job, mga minamahal, nawala lahat ng kanyang tinatangkilik. Hindi nawala yung kanyang pagiging anak ng Diyos. Nawala yung kanyang mga mahal sa buhay. Hindi nawala yung kanyang pagiging anak ng Diyos. Nawala yung kanyang magandang kalusugan, yung kanyang kabuhay. Hindi nawala yung kanyang pagiging anak ng Diyos. Yung ating pagiging anak ng Diyos, yun yung ating pagiging tagalangit, yun yung nais tibagin, yun yung nais wasakin, yun yung nais sirain, yun yung nais pinsalain ng kaaway natin. Mga minamahal, kaya kapag hindi tayo kumakain ng Word of God, magiging wicked tayo, mga minamahal. Wicked. Mga minamahal, magiging madamdamin tayo, magiging matampuhin tayo, magiging matitisurin tayo, mga minamahal. Madali, mga minamahal, tayong mawala, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tingnan nyo, mga minamahal, yung mga kumakain sa ating Panginoon, sa salita ng ating pinakamamahal, pinang ibig sabihin, nagsasabuhay, gumaganap, tumutupad, mga minamahal. Nawala na sa kanila yung lahat ng bagay, mga minamahal, pero hindi nawala, mga minamahal, yung kanilang kaligtasan. Hindi nawala yung kanilang pagiging tagalangit. Hindi nawala yung kanilang pagiging anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bakit? Mga minamahal, kasi wala silang inaatupag mga minamahal, kundi palakisin yung kanilang sarili. Ang ibig sabihin, mga minamahal, sa panahon ng pagsubok ng problema ng kahirapan, mga minamahal, ng paglagpak ng ulan, ng baha, at hihip ng hangin, hampas, mga minamahal, ng mga alon ng pagsubok sa buhay, abala pa rin sila sa pagtupad, sa pagganap. Ang ibig sabihin, abala pa rin sila sa pagkain, mga minamahal. Kasi yung pagganap, yung pagtupad, yun yung pagkain ng Word of God, yun yung pagpapalakas ng ating buhay na makadiyos, makalangit, espiritual. Yun yung pagpapatibay ng ating pananampalataya, mga minamahal. Kaya sinasabi, mga minamahal, ng Bible, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to them that believe. Yung Word of God, yun yung kapangyarihan, mga minamahal.
Kapag mga minamahal, wala tayong iniintindi kundi yung ating pagiging anak ng Diyos, yung ating pagiging tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, wala tayong pakialam kahit anong mawala sa atin dito sa libutan. Kasi alam natin kung ano yung dapat na pinakamahalaga na ating kailangang maingatan. Yun nga yung ating pagiging tagalangit, yun yung ating pagiging anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Dahil ang realidad naman talaga, mga minamahal, walang permanente dito sa sanlibutan eh. Lahat ng bagay, mga minamahal, heaven and earth shall pass away. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, sa Matthew 24, verse 25 o 35, mga minamahal. Matthew 24, verse 35. But my word shall remain forever. Sino yung word na yun? Ang ating mahal na Panginoon. Yun yung ating i-absorb. Mga minamahal, yung salita ng Diyos, yan po mismo yung Diyos. Yun po mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Heaven and earth shall pass away, but my word shall remain forever. Kaya nga sinasabi, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Walang magbabago sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, siya na yun. Mga minamahal, siya yung bukas. Mga minamahal ngayon at magpakailanman. So, kung tayo po, mga minamahal, ay sabi ng Biblia, tayo po ay dumirinig, gumaganap, matutula daw tayo sa isang taong matalino. Itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ganyan ang ating mahal na Panginoon eh. Mga minamahal, habang mga kapatid talagang rumaragasa sa kanya yung grabing mga pagsubok ng kanyang panahon, alam natin mga minamahal, napakahirap na ilarawan yung kanyang pinagdaanan, mga minamahal, kung paano siya sinabutahi, mga minamahal, gustong salantain, mga minamahal, ng hari ng kadiliman, mga minamahal, na sa hirap, mga minamahal, dumating siya sa kamatayan, na hindi yun para sa kanya, yung kanyang hirap na yun, yung kanyang kamatayan, hindi yun para sa kanya, para sa atin yun. Kasi yun lang yung way para tayo magkaroon ng katubusan, mga minamahal, at yun yung kanyang paraan ng pagkain, mga minamahal. Ang ibig sabihin, kahit na binabayo ka na ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga kahirapan, kakainin mo pa rin, mga minamahal, susundin mo pa rin, isasabuhay mo pa rin, gaganapin mo pa rin ang kalooban, mga minamahal, ng ating Ama na nagtalaga, mga minamahal, sa bawat isa atin upang tayo lumakad, mamuhay, alinsunod sa kanyang kalooban habang tayo nandito sa sanlibutan. Mga minamahal, nung namatay siyang naghihirap, inakala ng kaaway, mga minamahal, na siya po'y nagtagumpay. Hindi, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat yung kanyang kamatayan, yung po yung patunay, yung pruweba ng walang hanggang katagumpayan, para, mga minamahal, hindi naman naig kailanman ang kamatayan, kundi ang bawat anak ng Diyos na magtitiwala mananampalataya, kakain sa ating mahal na Panginoon, tutupad sa kanyang mga buhay na salita, hindi na makaranas ng kamatayan, kundi magmana sila ng buhay na walang hanggan doon, mga minamahal, sa kanyang kaharian. Amen? Ang sabi dito ng Bible, mga kapatid, ang hindi naman kumain, anong mangyayari? Mga minamahal, yung hindi tumupad, mga minamahal, anong mangyayari? Magiging mahina, wicked daw po siya, sabi ng Bible. At ang bawat dumirinig, sa Matthew chapter 7 verse 26, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Ayun, mga minamahal, ang ibig sabihin, inalis sa Panginoon, mga minamahal. Hindi na yung sinasabi ng Panginoon, yung kanyang pinapakinggan, yung kanyang pinapahalagahan, yung sinasabi na, mga minamahal, ni Superman, ni Wonder Woman. Ang ibig ko sabihin, sa tao na siya sumasandig. Mga minamahal, yung kanyang pinakatatandaan, itinatanim niya sa kanyang puso, sa kanyang isipan, hindi na yung aral ng Diyos, hindi na yung salita ng Diyos, hindi na yung ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, kundi kung ano na yung sinasabi ng tao, mga minamahal, na kanyang iniidolo, ng tao na kanyang pinapakinggan, ng tao na kanyang sinasampalatayanan. Mga minamahal,
Sabi ng Bible, at lumagpak ang ulan at bumaha, tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon na bagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. So yun mga minamahal, ang ibig sabihin, makasanlibutan, ang paraan, makalupa, makalaman, ang pinagsaligan, ang pinagsandigan ng kanyang pananampalataya, ng kanyang pagtitiwala. Hindi mga minamahal, yung ebanghelyo o salita, mga minamahal ng ating Ama sa kalangitan. Kaya wala tayong ibang purpose, mga kapatid, dito sa sanlibutan, kundi yung tayo po ay maging tagaganap, tagakain, mga minamahal, sa ating Panginoon ng kanyang ebanghelyo, mga minamahal, ng kaligtasan. Para ano? Para hindi tayo mapahamak, na ingatan natin yung ating mga kaligtasan. Ito po ang sabi ng Bible sa book of James, chapter 1, verse 22. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ayun, mga minamahal, kapag hindi raw natin sinasabuhay, tinutupad, ginaganap, dinadaya lang natin yung ating sarili. Mga minamahal, ang ibig sabihin, mga minamahal, dinadaya natin yung ating sarili, pinapaasa natin yung ating sarili na malalangit tayo, maliligtas tayo. Mga minamahal, umaasa tayo pero wala tayong ginaganap, mga kapatid. Nakikinig lang tayo pero hindi tayo gumaganap. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, yung pagganap, yung pagkain ng salita ng Diyos, yung pagtupad, yung paggawa, yun yung pagkain ng salita ng Panginoon. Doon tayo, mga minamahal, titibay. Mga minamahal, nakikinig tayo para maintindihan natin, maunawa natin kung anong dapat natin, mga minamahal, ganapin, tuparin, mga minamahal. Yun ang pasimula. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans chapter 10, verse 17. Pero, mga minamahal, yung ating pananampalataya, pwede po yun maging walang kabuluhan. Kung nakilig lang tayo, hindi naman natin, mga minamahal, isinakatuparan yung aral ng Diyos na ating napakinggan. Yan din po, mga minamahal, pinapahayag ng Word of God, mga minamahal. Ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, faith without work is dead. James chapter 2, verse 17. Even so, faith, if it hath not works, is dead, being alone. Gayun din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Yung parang hinainan ka ng pagkain, mga minamahal, nakita mo yung pagkain, mga minamahal, adobo, mga minamahal, ang sarap. Pero paano ka mabubusog kung hindi ka kakain? Amen? Kinakailangan kumain ka para mabusog ka. Ganoon din, napakinggan mo yung Word of God, mga minamahal, pero hindi mo naman sinagawa, hindi mo naman sinabuhay, hindi mo naman ginanap. Paano mo makukuha yung mga protina, yung mga sustansya na nandoon na kailangan mo para tumibay ka, lumusog ka, lumakas ka? Mga minamahal. So yan ang sabi ng Bible, mga kapatid. Mayroon kasing pananampalataya, dalawang uri ng pananampalataya, mga minamahal. Yung pananampalataya na may kabuluhan at yung pananampalatayang walang kabuluhan, mga minamahal. Gayun din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Pagpatay, may kabuluhan ba yun? Mga minamahal, wala tayong mapapakinabangan, mga minamahal, sa pananampalatayang patay. Kaya kinakailangan magkaroon ng buhay. Paano magkakaroon ng buhay, mga minamahal? Paano magkakaroon ng buhay? Buksan natin, mga kapatid, yung sinasabi ng Word of God. Paano magkakaroon ng buhay? Sa John 6:63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing.
The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinapakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Therefore, para magkaroon tayo ng buhay, tuparin natin, ganapin natin, sundin natin, mga minamahal, kung paano yung ginawa ng ating mahal na Panginoon. Anong ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid? Yung kanyang naging pagkain, yung kanyang pagganap, yung kanyang pagtupad ng kalooban ng ating dakilang Ama na nag-utos sa kanya. Yun din yung nais niyang ipaunawa sa atin. Yun din yung nais niyang ipabatid sa atin na dapat tularan natin, sundan natin, mga minamahal, sapagkat yun po yung halimbawa na kanyang iniiwan sa bawat isa sa atin. Yun, my meat is to do the will of Him that sent me. Ang maging pagkain natin dito, yun nga sabi ko, yung purpose natin, sanlibutan, ng ating buhay dito sa sanlibutan, ay yung maging tagaganap ng aral ng Diyos, ng salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos, yan po ay espiritu, yan po ay buhay. Mga minamahal, anong espiritu yan? Anong buhay yan? Espiritong makadiyos. Therefore, mga minamahal, kung ang kinakain natin espiritong makadiyos, magkakaroon tayo ng buhay na makadiyos. Yung espiritu na yan, buhay na makalangit, mga minamahal. Kaya kapag kinain natin yung Word of God, magiging makalangit tayo. Yung buhay natin magiging panlangit. Ayan, mga kapatid. Sabi ng Bible, but be ye doers. Ayan, ang ating mahal na Panginoon, ang sabi yung kanyang pagkain, ay gawin yung kalooban. Ang ibig sabihin, kapag wala tayong ginaganap, tinutupad na aral ng Diyos, hindi natin pinapakain yung ating mga kaluluwa. Mga minamahal. Hindi natin pinapakain yung ating mga kaluluwa, mga kapatid. Ngayon, pag hindi natin pinapakain yung ating mga kaluluwa ng mangyayari sa atin, magiging mga minamahal, mahina, mga minamahal kung ating espiritual na pananampalataya, mga minamahal, yung ating espiritual na relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Pagka maging mahina yung ating pananampalataya, madali lang tayong matangay, mga minamahal, ng agos ng sanlibutan. Madali lang tayong matangay ng aral ng sanlibutan. Madali lang tayong matangay ng impluensya ng sanlibutan, mga minamahal. Kaya sinabi ng Biblia, wag daw tayong nandaraya sa ating mga sarili. Maging tagatupad daw tayo ng salita. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadayang inyong mga sarili. Pakainin natin, mga minamahal, yung ating sarili ng mga aral ng ating dakilang Diyos. Ano ba, mga minamahal, yung madalas nating mapakinggan na aral ng Diyos, mga minamahal? Yun, mamuhay tayo sa katuwiran, mamuhay tayo sa kabanalan, mamuhay tayo, mga minamahal, sa kaliwanagan, mamuhay tayong may pagtatapat, mga minamahal. Ang ibig sabihin, ilaan natin yung ating lifestyle, mga minamahal, sa kung ano yung sinasabi ng Word of God, ng salita ng buhay. Kung anong sinasabi ng Espiritu, kung anong sinasabi ng salita ng buhay. Kasi sa ating laman, wala daw papakinabangin to. Mga minamahal, walang papakinabangan dito kapag hindi natin, mga minamahal, ginamit, mga minamahal, ayon, mga minamahal, sa paggawang makadiyos, makalang espiritual. Ang ibig sabihin, kapag hindi natin pinakain, mga minamahal, ng pagkain espiritual na salita ng ating pinakamamahal sa Kristo, kapag hindi natin ginamit ang ating laman sa paggaganap ng mga aral at turo ng salita ng ating Ama sa kalangitan, yung ating lamang ito ay magiging walang kabuluhan, mga minamahal. Kaya kinakailangan, mga minamahal, ito'y ating maintindihan. From the book of 1 John chapter 3 verse 18, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Mumunti kong mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Yun yung naisibabatid ng ating dakilang Diyos mga minamahal, na kainin daw siya, mga minamahal, para
mga minamahal, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit hindi siya maintindihan mga minamahal. Yung kumakain sa Kanya ay mabubuhay ng dahil sa Kanya. So, ang ibig sabihin, kapag nakikinig tayo, tumutupad tayo ng Kanyang mga banal na salita, mga minamahal, nabubuhay tayo. Nabubuhay tayo at mabubuhay tayo para sa Kanya. Yun talaga, mga minamahal, yung buhay Kristiyano. Mga minamahal, nabubuhay tayo, mga minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa Kanyang mga salita, mga minamahal, na ipinapaunawa, tinuturo sa atin mula sa banal na kasulatan. Ang sabi nga, mga minamahal, ng Book of Romans, kung buksan natin yung salita ng ating Ama sa kalangitan, sabi dito ng Word of God, as a Christian, mga minamahal, dapat ganito. Romans chapter 14 verse 7, for none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whether we live unto the Lord. And whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Tingnan niyo sabi ng Biblia. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. At sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay. Kaya sa mabuhay tayo, sa mamatay tayo sa Panginoon. Yun yung sinasabi ng Biblia, yung kumakain daw sa Kanya ay mabubuhay sa Kanya. Ito yung sinasabi ng Biblia. Dapat maging gayon tayo, mga minamahal, sa ating temporal na kalagayan dito sa sanlibutan. Mapangyari sa atin itong bagay na nais masumpungan sa atin ng ating Ama sa kalangitan. Mga minamahal, kung paano ang ating Panginoong Hesus nabuhay para sa Ama, mga minamahal, tayo naman, mga minamahal, ay dapat mabuhay para sa Kanya, mga minamahal. Bakit? Siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Siya rin ang magbibigay, mga minamahal, ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kaya, ang sabi ng Book of Romans chapter 14 verse 7 and 8, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon tayo nangabubuhay, o kung nangamamatay tayo sa Panginoon tayo nangamamatay, kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay tayo sa Panginoon. Kung namatay tayo sa Panginoon, ano mangyayari, mga minamahal? Ito'y pakinabang. Amen? Ito yung pinakamahalaga. Mga minamahal, nabubuhay tayo ngayon na may pakinabang. Pag namatay tayo, may pakinabang pa rin. Amen? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, para tayo, mga minamahal, maging mahalaga sa mabuhay at sa mamatay sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kainin natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, yung salita ng Panginoon para, mga minamahal, mabuhay tayo para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung mamatay tayo, tayo naman ay sumapiling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating last verse, mga minamahal, ang sabi ng Word of God, dito po sa Book of Philippians, chapter 1, verse 21. Sabi rito, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. For to me to live is Christ. Anong sabi ng John chapter 6, verse 58, mga minamahal, kung paanong, sabi rito, kung paanong sinugo ako ng amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin. Siya na may mabubuhay dahil sa akin. Kaya, pag tayo po, mga tumutupad, maging tagatupad, mga minamahal,
kinakain natin ng ating mahal na Panginoon, yung salita ng Panginoon, mga minamahal, nabubuhay tayo. Mabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung mamatay tayo, mga minamahal, sa Panginoon. Ang ibig sabihin, in this way, mga minamahal, mayroong total na, may total victory. Kasi walang lugar si Satan eh. Amen? Walang lugar si Satan, mga minamahal. Kasi nabubuhay ka para sa Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa mamatay ka, sabi ng Biblia, hindi ka iwan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ikaw pa rin, mga minamahal, ay magiging mga minamahal na sa kanlungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mabuhay, sa mamatay, mga minamahal, tayo'y sa Panginoon. Ang ibig sabihin, tiyak, mga minamahal, sigurado, mga minamahal, yung pagkakamit natin ng kanyang makalangit na kapangakuan, pagkakamit natin ng kaligtasan, pagmamana natin ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, wala tayong higit lalo na dapat na bigyan, una sa lahat, higit sa lahat na kalagahan, kundi yung pagkain sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng pagtupad, pagganap, pagsasabuhay ng kanyang mga aral o ebanghelyo na ipinapaunawa sa atin mula sa banal na kasulatan. Sa gayong paraan, mabubuhay tayo, mga minamahal, para sa ating Diyos na manlalalang. Kaya lahat ng kapurihan, kwalitiyan pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo lamang. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Masaya ko sa aking tungkol.
dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makapagpantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Lulugod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin, dumating man pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, oh Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah. We worship you. We thank you so much, the rich Jesus. Mga minamahal, muli minsan ang mamanik tayo dumulog sa trono ng biyaya ng ating dakilang Ama. Ano man ang ating mga pangangailangan, idulog natin sa kanyang banal na paanan, panghawakan natin yung kanyang mga kapangakuan. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Pag tayo naghanap ating masusumpungan, pag tayo kumatok tayo kanyang pagbubuksan, pag tayo humingi tayo kanyang bibigyan. Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita ng mga mahirap at kagilagilalas na mga bagay na hindi mo nangalaman. Hallelujah. Ano man ang ating mga kabigatan kapag subukan,
kahirapan sa mga dalang ito, ilagak natin sa Kanya ang ating mga kabalisan. Magtiwala tayo. May sagot, may tugon ang ating Diyos na manlalalang. Personal nating ipahayag yung ating mga kailangan, pangailangan. Nang sa ngayon, ano man ang ating mga dasal, kailangan, yun po ang Kanyang magbigyan sa atin ng katugunan. Manalangin tayo sa Kanyang banal na harapan. Banal at buhay naming Ama sa langit, aming dakilang Diyos, pangalan ng Jesus, muli namaminig po kami dumudulog sa trono ng biyaya mo, Ama. Patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Linisin mo kami sa lahat ng aming makriminal. Mawin mong lubos ang aming mga natitira pang makahinaan. Lubusan mo kayong bagong lubusan ng pagharian. Sangkapan ng iyong kapangyarihan, katilang kalakasan ng sa gayon. Aming pong madigang lahat ng suligi ng kasamaan na aming sungin sumunod ito na aming ginagalawan. Minsan ang Diyos, nagkakaisa po kami sabay-sabay na aming sama-samang sinasaway, pinapalayas di mo niya ng sakit, karamdamang problema, kahirapan mula ulong hanggang talampakan. Cast out from us right now in Jesus' name. Demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, asthma, paralysis, blindness, lesbianism, cast out in Jesus' name. Unbeliefs and that's infirmity, sickness and diseases, cast out in Jesus' name. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po mga minamahal. At sa ating pagpapatuloy yung